Hello mga manay and welcome sa ating kusina. And for today's video, dahil saktong-sakto meron akong pa-order na lumpiang sariwang ubod, nais ko na rin po sa inyong i-share lalo na dun sa mga viewers natin, sa mga nanay na madiskarte dyan na pwedeng kumita kahit nasa bahay lang. So tara na at atin ang umpisahan. So bali dito meron tayo ritong chicken breast na giniling. So, gumamit ako ng food processor dito mga manay para giling na giling talaga siya. Pwede kayong gumamit ng ground pork. Pwede rin naman ang hipon. Then, syempre meron tayo ditong oil. Ang gamit ko dito is olive oil para sa ating pagigisa. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong mantika ha. Sibuyas, bawang para sa ating pagigisa. At syempre hindi mawawala itong ating mga gulay. So dahil nga ito ay lumpiang sariwang ubod, meron tayo ditong carrots, Baguio beans, ito po ay singkamas na hiniwa rin na maninipis. Then mas marami yung ating ubod. Ubod ng niyog to mga manay ha. Alam nyo itong ubod, mahirap makakita nito kaya napakamahal po talaga kapag ang lumpiang sariwa ay gawa sa ubod. Pero isa to sa pinakamasarap naman sa totoo lang. So ito yung mga kailangan nating sangkap. Bali nagpainit na tayo ng ating pan na paglulutuan. So kapag okay na, maglalagay na tayo ng ating oil. So ito mga manay na sinishare ko sa inyo kasi may mga nagre-request din ito. Meron akong ibang video ng lumpiang sariwa pero ngayon ubod yung ating gagawin. Dahil request din po ito ng ating customer. At saktong-sakto meron na ako na pagkukunan ng ubod. So, ang gagawin natin, igigisa lang natin ng maigi yung chicken breast. Pero depende nga po yan sa request ng mga customer ninyo. Ito request kasi. So, ang gusto is manok. Ayaw nila ng pork. Then, titimplahan ko siya ng pamintang pino. Pwede rin kayo maglagay ng hipon. Masarap din po mga manay kapag may hipon. So, igigisa ko lang ng ganyan yan. Isa to sa masarap mga manay kapag kumakain ako sa, tawag dito, sa Lydia's Lechon, tapos sa Max. Yun, mahilig ako mag-order ng lumpiang sariwa. So, ginigisa ko lang na maigi itong ating giniling na karne ng manok. So, wala atong taba mga manay. Purong chicken breast yung ginamit ko rito. Tapos, kung mapapansin nyo, pinong-pino, no? Kasi, ginamit kong panggiling is yung food processor ko dito sa bahay. Then, next, naglagay ako ng konting asin pampalasa. Sa lumpiang sariwa naman mga manay, hindi to kailangan maalat ang timpla kasi kailangan to napapapak, hindi pang ulam. Then pagkatapos natin magisa yan, susundan ko na rin ang paglalagay ng bawang. So inuna ko lang talaga yung chicken breast para maluto siya ng maayos. Kasi kung unahin ko yung bawang baka masunog. Then, igisa-gisa lang natin. Palalabasin lang natin yung aroma, yung bango ng bawang. Then, kapag naamoy-amoy nyo na yan sa inyong pagigisa, saka natin ilalagay or isusunod yung sibuyas na puti. Pwede naman kayong gumamit ng pula, pero sa akin, puti yung available dito sa kitchen, kaya ito yung ginamit ko. Mas matapang kasi yung sibuyas na pula mga manay. Then, mix lang natin hanggang sa maging translucent yung sibuyas natin. Then, maglalagay na tayo ng oyster sauce na pampalasa. So, meron siyang palo ng manamis-namis na may konting alat. Ganon, yung timpla neto. Then, niluluto ko nga lang pala to sa katamtamang apoy lang mga manay para maiwasan din na masunog yung ating niluluto. At kapag okay na, ang isusunod ko ritong ilalagay ay yung ating nababad at napiga na hugasan na maigi na ubod ng niyog. Alam niyo mga manay, ang ubod ng niyog hindi lang pang lumpiang sariwa. Napakasarap din ito kapag ginagataan tapos sardinas lang yung sahog. Sinong nakapag-try nun? Ang sarap nun mga manay. So yan, hahalu-haluin lang natin to. Bali ito yung una kong nilagay kasi ito yung kailangan natin na maluto ng maayos. So mga 3 minuto lang naman yung pagluluto nito. Hindi rin kailangan patagalin dahil ito ay malalabog o yung magiging maantaba, madudurog. So kailangan ma-maintain pa rin natin yung pagka-crunchy niya, manamis-namis na lasa ng ating ubod ng niyog. Then pagkatapos ko tong mahalo, ayan, palalaparin ko lamang ito at hahayaan ko lamang din ito maya-maya ng mga ilang minuto. Then, babalikan po ulit natin para haluin ulit natin. Pero bago natin yan gawin, maglalagay lang ako ng konting tubig para makatulong to para mapalambot natin yung ating ubod. Then, maglalagay ako ng isang shrimp cube. So, yan naman po ay optional. Pwedeng meron, pwedeng wala. Then, takpan natin. At makalipas nga po ang ilang minuto nating pagluluto,
So yun, kung makikita nyo, nagtubig pa siya. Halu-haluin lamang po natin yan. Ang bango na oh. Parang ang sarap lagyan ng gata. So kapag ganito na mga manay, is isusunod na rin natin dito yung mga gulay na natira kanina. Bale, ito lang talaga yung sinolo ko na lutuin. Para talagang, alam mo yon, maayos yung pagkakaluto ng ating ubod. So dito, maglalagay na tayo ng mga gulay natin. Ang gagawin nyo nga pala dito sa, sa ubod nyo mga manay ay ibabad nyo sa tubig kapag nakabili kayo para hindi siya mangitim. So nilagay ko na rito yung Baguio beans, carrots at yung ating singkamas. Singkamas mga manay, kaya po naglalagay niyan sa mga lumpiang sariwa, nakakatulong yan pamparami para marami kayong magawa. Pero dito sa ginagawa natin, mas marami yung ubod ng niyog. Then mix lang natin. So kapag ganito na, madali lang tong lutuin mga manay dahil itong mga gulay na nilagay natin na panghuli, saglit lang to lutuin, mga 2 minutes, pwede na. Hindi naman to kailangan labugin sa pagkakaluto. Kailangan crunchy yung gulay ng ating lumpiang sariwa. So niluluto ko lamang po siya at continue sa paghalo para maging pantay ang pagkakaluto, lalo na yung timpla na nilagay natin kanina. So halu-haluin lang po natin yan. Pero dito, hindi ko na siya tatakpan mga manay. Hahayaan ko na lamang po yan ng ganyan. Then maya-maya natin babalikan ulit. At dito nga po, makalipas ang 2 minuto nating pagluluto. So okay na to mga manay. Ayan. So pwedeng-pwede na natin tong hanguin dito sa ating kalan na pinaglulutuan at ating palamigin. At dito kung mapapansin ninyo, hindi po masabaw itong ating palaman sa lumpiang sariwa. Kasi hindi naman natin talaga kailangan ng may sabaw. Dahil i-drain din natin yan. Para yung ating pinaka-wrapper mamaya hindi magbiyak-biyak. Kasi kapag may sabaw kayong nilagay doon sa lumpia wrapper ninyo mamaya, may tendency na magbiyak at mabitak. So, ang pangit naman. So, dahil okay na to, pwede na natin tong hanguin dito at ilipat sa isang lagayan, palamigin. Kailangan kasi malamig to pag ipapalaman natin. Hindi pwedeng mainit mga manay na ilalagay ninyo sa inyong mga lumpia wrapper. Masisira yon. So, next naman natin, itong ating homemade na lumpia wrapper para sa ating lumpiang sariwa. So, bali itong pinapakita ko sa inyo, 2 klase po yan ng harina. Bale, 3/4 cup ng cornstarch. Then, 1 cup ng all-purpose flour po yan. Then, kailangan natin ng 4 na piraso ng large egg. Mix po natin ng ganito, gaya ng ginagawa ko. Batihin nyo po. Then, kapag okay na, meron tayo ditong half teaspoon ng asin. Ihalo nyo doon sa harina natin na pinagsamang cornstarch at all-purpose flour. Then, babasain po natin yan. Maglalagay tayo dito ng 500 ml ng tubig. So, sundan na rin po natin nung itlog na minix natin. So, dito hindi ko nilagay kagad lahat yung tubig mga manay. Then, kapag nahalo na, saka natin ulit ilagay yung kulang na tubig. Bali, 500 ml yung nilagay ko rito. So, mix lang po natin ng maigi hanggang sa wala tayong nakikita na buo-buo na harina. Para po maiwasan yung may part na matigas sa parte ng ating lumpia wrapper. Then, kapag okay na, pwede rin kayong gumamit ng salaan mga manay para ma-sure ninyo talaga na walang buo-buong harina. Magsalang tayo ng ating pan. So, ang gamit ko rito, mas mainam talaga non-stick pan mga manay. Pahiran nyo ng konting oil para po mabilis po nating matanggal yung ating lumpia wrapper. Then, maglagay tayo ng mga, tawag dito, yung 1/4 cup na gamit ko. Lagpas lang nun, mga 1/3 cup mga manay. Tapos, yung mga nakikita nyo may butas-butas na yan, lagyan nyo lang po ng konting mixture para matakpan natin. So, dito hindi nyo yan kailangan galawin. Hayaan nyo po yan, aangat yung mga gilid niyan. Kapag umaangat na, nakikita nyo tuyo na rin yung pinakagitna niya, ibig sabihin yan po ay luto na. Hindi na rin natin yan kailangan pang baligtarin. Yan po ay kusa na rin nating tatanggalin. Iaangat natin. So, dahan-dahan po ang tuklap, ganyan. Kapag nakikita nyo na umaangat na yung gilid, ganito ang gagawin nyo, ganyan. Tapos, kailangan 2 yung panungkit ninyo. Then, okay na to. So, luto na. Tapos, uulitin lang po natin kung ano yung ginawa natin mula kanina. Ganyan. Tapos, isi-shake natin or, isi-shake mo yan. Parang, ikot-ikot tatagilid nyo lang yung pan ninyo para maging pantay. Tapos, ilang minuto lang. Then, dapat yung apoy neto mga manay, katamtaman lang. Huwag malakas kasi may tendency na masunog naman yung inyong panglumpia wrapper ninyo, ha? So, ganyan po. Kung anong ginagawa ko, yun lang po yung sindi nyo para hindi kayo magkamali.
Kapag umaangat na, saka nyo po tutuklapin. Huwag nyo pong tutuklapin ang ginagawa ko ng walang umaangat sa gilid. Malalaman nyo naman yan lalo na kapag nahawakan nyo yung part na gitna na wala nang basa, as in tuyo na. So yan. Kapag inangat nyo yan mga manay, hindi po yan mapupunit. O diba, buong buo. Yun nga lang, iwas lang kayo kasi ang init. Ang init po talaga nito. Kaya kung meron tayong mga anak na kasama, mas mainam na gabayan po natin. Lalo na kung gagawin nyo tong bonding mga manay. So, etong ganitong pagdinegosyo mga manay, matrabaho nga lang po pero worth it naman kasi ang sarap. Tapos, pwede mo rin ilagay sa chiller ninyo. Tapos, kapag kakainin mo na, ganun lang. Initin mo lang yung pinaka-sauce ng inyong lumpiang sariwa. So, ulit-ulitin lang ninyo yung procedure ng ginagawa ko hanggang sa matapos natin lahat, makagawa tayo ng ating pambalot sa ating lumpiang sariwa. Then, sa mixture na pinakita ko sa inyo, doblehin nyo lamang po yun kung pangmaramihan yung inyong gagawin. At dito nga po, makalipas lamang ang ilang minuto, nakagawa na tayo ng pambalot para sa ating gagawing lumpiang sariwa. Next naman natin, itong pinaka-sauce niya. Sa isang pan, naglagay po ako ng 3/4 cup ng white sugar. Ika-caramelize po natin to. So, nakakatulong yan mga manay para kakaiba yung lasa na matitikman nyo sa sauce ng ating lumpiang sariwa. So, wag nyo pong hahaluin ha. Hayaan nyo po yan hanggang sa unti-unti po yung matunaw. Yan, sa nakikita ninyo. Then, kapag talagang nasa 50% na po yung caramelize natin na sugar, aalug-alugin natin yan, ganyan. Itatagilid-tagilid lang natin para magpantay at lahat po ng sugar ay matunaw. Ganyan. So, pwede rin naman yung isang video ko mga manay na brown sugar yung ginamit ko, tapos rekta na lahat. Pwedeng-pwede. Ito kasi, may kakaibang timpla siya na, yung lasa ng may pag-caramelize ng asukal. At dito, sinundan ko na rin po ng paglalagay ng 1/4 cup ng soy sauce, any brand. At meron tayong 400 ml ng tubig. Pagkatapos natin ilagay, hahayaan po natin yan kumulo. Then habang hinihintay po natin yan na kumulo, magre-ready naman tayo ng 1 cup ng tubig. At lalagyan po natin yun ng 3 kutsara ng cornstarch. Pwedeng-pwede rin po ang cassava flour. Kasi mas makunat po yun, parang nagje-jelly na kakaiba po yung texture ng inyong sauce. Then, halu-haluin lamang po natin yan kasi yung sugar na kinaramelize natin kanina, maninigas po yun. Kaya kailangan mapakulo muna natin yan. Kapag kumukulo na, bago natin ilagay yung ating pinaka-slurry, naglagay po ako rito ng 1 kutsara na minced garlic para yung pinaka-sauce niya may lasa na po ng bawang. Pero yun naman po ay optional, yung iba ayaw. Then, ito na yung ating slurry, yung pampalapot natin. Yung 1 cup ng tubig na may nakahalo na cornstarch or cassava flour. Pwede rin kayong gumamit ng tapioca flour mga manay. Then, mix lang po natin ng maigi. Ganyan, halu-haluin muna natin. So, hindi pa yan lalapot kasi kalalagay lang natin. Ang gagawin natin, hahayaan po natin to na kumulo ng kumulo para po lumapot. Pero hindi siya totally nalalapot ng malala. Kailangan lang natin is yung lapot lang na sakto dahil kapag lumalamig po yan ay lalapot pa. So, yan mga manay. Makikita nyo na yan po ay nagsishiny yan. Makintab siya. Ganyan yung kanyang magiging texture. So, pakukuluin pa natin yan ng maigi para lutong-luto yung ating nilagay na cornstarch dito sa ating sauce. Sa paggawa mga manay ng sauce ng inyong lumpiang sariwa, pwede nyo pa itong timplahan base sa panlasa na gusto ninyo kasi hindi tayo pare-parehas ng timpla. So, lagi ko sinasabi na pwede kayong magdagdag, pwede kayong magbawas para po makuha nyo yung gusto nyong timpla. Bali, itong aking sinishare sa inyo na recipe, lagi ko sinasabi yan is idea lang po, lalo na doon sa mga gustong pasukin yung ganitong negosyo. At dito nga nakikita nyo, kulong-kulo na to mga manay. So, pwede na natin patayin yung kalan at iset aside natin to. So, eto na, nandito na tayo sa pinaka-final, yung ating pagbabalot o paggagawa ng lumpiang sariwa. Pero bago yon, flex ko lang sa inyo mga manay, ganito yung gagamitin natin. Pwede kayong gumamit ng tub na 500 ml tub, pero kung gusto nyo yayamanin yung style, ganyan yung gamitin ninyo. Yung link niyan, lalagay ko po sa description box or pwede nyo po yan i-click mismo dyan sa aking pinaka-video, lalabas po yan para makapunta kayo kung saan ako nag-order neto online. So, ito yung ating lumpiang wrapper mga manay. Kung ano yung tawag neto yung ilalim, yun po yung paglalagyan ninyo dapat ng palaman. Then, ito pala yung ating gagamitin na lettuce.
So, dalawa yan. Romaine lettuce, tas ito, yung tawag dito, nakalimutan ko ng pangalan ng isa. Mas mura tong ganito mga manay eh. Yung romaine kasi mas mahal-mahal. Pero, bahala kayo kung alin man dyan ang gusto nyong gamitin para may dagdag idea din kayo. Sa paglalagay din po ng palaman sa ating lumpiang sariwa mga manay, dagdag idea din po. Huwag po nating pupunuin o huwag nating dadamihan yung ipapalaman natin. Kasi may tendency na puputok po yan, mapupunit po ang ating lumpia wrapper. Kaya kailangan yung saktong dami lang po ang ilagay natin. Pwedeng nakataob, pwedeng nakatihaya yung paglalagay. Depende na po yan sa diskarte ninyo. Tapos kukuha tayo ng ating lagayan. Papakita ko sa inyo kung ano yung setup natin. Ganyan po. Igigilid nyo lamang. Magtira kayo ng puwang sa gilid kasi dyan natin ilalagay yung sauce niya mamaya na nakabalot na. Then, ganun po ulit. Uulitin lang po natin. Yung ibabaw po na makinis, ayan, yun po dapat ang nasa ilalim. At yung nasa ilalim ng pagluluto natin, yung magaspang, ayun naman po yung paglalagyan natin ng palaman. Para makinis po yung labas ng ating lumpiang sariwa. Yung iba, yung pinaka-lettuce mga manay, kinakat pa nila yan, hinahati pa kasi sa iba po talaga, mahal po talaga yung tawag dito, yung ating tawag dito, yung lettuce na yan. So, nasa inyo naman, pwede nyo yan hatiin, lalo na kung malaki naman yung lettuce na inyong nabibili. Pero kung mura, gaya na itong nabili ko, pwede naman na isang buo na para naman ma-enjoy din po ng ating mga customer. Then, ganyan lang po. Ulit-ulitin lang ninyo yung paggawa. Yan, basta maglagay kayo ng puwang sa gilid. Itong lagay na to napakaganda kasi parang nabubuhay yung paninda natin. Kasi makulay. Pero again, parang kapresyuhan lang din naman to ng ng 500 ml tub mga manay. Sa online, nasa 550 po ito. 5 pesos and 50 centavos yung presyo niya. Pero pag maramihan, mas makakamura kayo. So, ganyan lang. Ulit-ulitin lang ng proseso. Pasensya na kayo mga manay, lalo na dun sa mga bagong manonood kung iba nagsasabi na mas marami akong madaldal ako sa pagtuturo. Kasi ako po yung klase ng tao na nagtuturo dahil gusto kong matuto yung nanonood sa akin. Ayoko ng parang bigla ang magic lang na nabuo. Tapos, ayun na. Bahala na kayo, unawain nyo na lang. Ako kasi gusto ko maunawaan nyo ng maigi para makuha nyo ng tama. So, ganito yung ating finished product. Ayan, nakasalansa na. Then, isang technique. Ito, meron tayo rito pinino o dinikdik na mani. Ganito yung gamit ko. Yung Happy Mani na kulay dilaw mga manay. Not sponsored yun kasi may halo na siyang, di ba may pagkalasa to ng garlic? Para makatipid kayo. Mas mura yung ganito kaysa magbubusa kayo or magsasangag kayo ng mani. Tapos dry kasi ito kaya maganda siyang ipang ibabaw. Ganyan lang po. Maglalagay tayo sa ibabaw ng ating mga lumpiang sariwa. Ayan. Para hindi na kayo magluluto. Iwas na rin sa matrabaho. Then, eto na. Tapos na po ang ating lumpiang sariwang ubod na pwedeng-pwede nyo ng pagkakitaan. Mga manay, ang benta ko rito is 85 to 75 pesos pag maramihan. Ayan po, kasi yung ubod po ng niyog, mahal po talaga dahil mahirap dito makahanap sa lugar namin. Pero, hindi tayo pare-parehas ng costing ng mga nabibili natin Kaya kapag tingin nyo mas mura sa inyo, pwede pa yan mas bumaba pa. So, kailangan matuto tayong magkwenta para maiwasan po na malugi. Hindi po kung ano yung presyo ko, ganun din yung presyo nyo. Pwedeng mas mahal yung presyo ninyo kasi mas mahal yung sangkap sa inyo. Siyempre, hindi matatapos kung hindi natin yan titikman mga manay. Ayan po yung ating pinakalumpiang sariwa. Kung makikita ninyo na talagang malambot, hindi siya yung makunat. Na pwedeng-pwede nyo po talagang pagkakitaan. Mga manay, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At eto nga, binigay ko lang sa inyo tong recipe na to kasi may order sa akin. Gusto ko po kahit paano sabay-sabay tayong kumikita dahil lagi ko nga sinasabi ang mga nanay, hindi lang pambahay dahil kayang-kaya nating kumita kasama ang ating mga anak habang tayo ay naghahanap buhay. So muli, magkita-kita po ulit tayo sa susunod at uubusin ko pa to dahil parang kulang pa sa akin to mga manay. O siya, hanggang dito na lamang po. Tara, kain po tayo!